Good morning guys. So meron tayong bagong unit ngayon. Kakukuha lang natin ito kahapon. This is a 2019 Mitsubishi Expander. So ayan guys, oh, na 2,000 kilometers lang ang natakbo niyan. Kakukuha lang natin yan mga boss directly sa first owner kahapon. So yes, ibebenta natin to, pero yun, hindi pa yun yung topic natin for today. Kasi ang topic natin for today, alam ng mga Expander owners mga boss na wala po kayong autolock. Okay, so mula Luzon, makarating man kayo ng Mindanao, hindi naglalak ng automatic yun yung mga pinto. So kailangan nyo pang pindutin to. Pero yon is nasolusyonan na namin through e-tax coding. Gumagamit kami ng scanner para i-program. Okay, or coding. Ayaw pala ng mga pro na tawagin namin programming yon. Coding lang daw. Unlocking lang daw po. Okay, pagbibigyan natin sila. Okay, so eto, saktong-sakto dahil tanong din ng mga karamihan, yung ni-review ko daw ba nung nakaraan na King Bolen K7, kaya daw ba niya yung e-tax coding? Kasi ang ginagamit ko mga bossing pag nag-e-tax coding ako, ito, mas mahal na scanner. Okay, this is worth 45,000. Think to light. So ito is only 17,000 pesos, full system scanner, lifetime pre-update, wala nang yearly subscription. So yun yung tanong nila, kung kaya daw ba. Ngayon, sabay-sabay nating alamin kung kaya. Turn on natin, yun, 2,000 kilometers lang. Abangan nyo to guys pag binenta ko na. Kailangan ko lang, kagaya niyan, ang mga kailangan kong gawin dito, syempre detailing. Yan, e-tax coding. Bago ko kasi ibenta yan, since marunong naman ako mag e-tax coding, ina-unlock ko na yung mga features na yon. Okay, Mitsubishi, punta tayo. Yan, ayaw nga rin nilang tawaging issue daw yan ni Mitsubishi. Pero pagka sa kasa nyo daw po pinagawa to, hindi daw po alam ng kasa. Sabi ng mga mga Mitsubishi Expander owners mismo, hindi naman po kami ang nagsasabi no, kasi syempre yung mga Expanders owners, sinubukan na nila magpagawa niyan sa kasa. Kasi nga syempre kasa ang legitimate na gagalaw ng sasakyan ninyo. Pero pag sinabi nilang hindi daw nila kaya po sila pumupunta sa amin. Okay? So eto, ano nang gagawin natin? Automatically search. Simulan na natin. Try natin guys kung kakayanin niya. Okay, yan, health report muna tayo. Pakita ko muna sa inyo na full system scanner siya. So marami siyang nababasa niya. ECM, pag ECM, this is the computer box, so yung pinaka controller ng ating makina. TCM sa transmission. Power steering, yes, naka electric power steering sa Expander. ABS, na-detect niya rin. SRS, which is yung ating airbag, yes, na-detect. E-tax, dyan tayo magpo-programming mamaya. And immobilizer, na-detect niya rin. IC or instrument cluster, yes. Steering angle sensor, and yes, full system scanner po siya mga bossing. Okay, so ngayon punta na tayo sa tanong ninyo kung kaya ba niya e-tax coding. Pindutin natin to, e-tax. Buksan natin, init. Pagpasensyahan nyo na lang yung beeping sound ni Expander, meron talaga yan. Yan, okay. Tapos punta tayo sa coding. Uy, meron siya, meron siyang coding. Pero syempre hindi porket meron siyang coding masaya na tayo. Tignan muna natin kung gagana. Manual coding. Yes. Okay. So ito na mga boss, na open natin yung e-tax coding. Tignan natin kung mababago natin yung mga settings niya. Average speed, fuel consumption, naka ano pa ba to? Liter per 100 kilometer. Sana yun? Hindi, naka kilometer per liter na. So, baguhin na rin natin dito para pareho na sila. Okay, kilometer per liter. Okay. Reverse alarm. Ito yung nagtumutunog pag naka-reverse kayo. Available natin. Okay. Yung mga pinaka ano na lang mga boss, yung mga pinaka useful na lang. Yung iba hindi ko na hindi ko na pinoprogram pag hindi naman ganun ka useful. Horn chirp, yung horn chirp mga boss, yung sa remote natin, kapag ka nag double lock tayo, bubusina siya, pero mahina lang yon. Pwede natin i-enable to, pero ito naman mga bossing, hindi siya gumagana pag nagpalit na kayo ng yung stock horn nyo, pinalitan nyo na ng aftermarket. Okay, pero in-enable ko na lang din. Mahina lang yan mga boss, siguro mga 5 meters nyo lang maririnig, pero pag malayo-layo na hindi na kaya. Hindi siya kasing lakas talaga ng tunog ng busina ninyo. Automatic door lock and unlock. Kung makikita nyo naka-disable, dapat siya naka-crash and speed. Yan.
Okay. Tapos crash and speed. Ano pa ba? Yung ano na lang, yung welcome home. Yung welcome home, kapag in-unlock ninyo yung inyong pinto sa through remote, iilaw yung inyong DRL. Welcome home tsaka coming home lamp. DRL tsaka yung iyong tail light. So kapag nagpa-parking kayo sa mga public areas, kapag nakita nyo, malayo na nakita nyo nakailaw pa yung inyong tail light o yung inyong DRL, ibig sabihin hindi pa kayo naglalak nun. So may indicator kayo, di ba? Wait lang. Coming home. Ayan, disabled. Dismall. Okay. Okay na. Okay na, tapos na ako. Yun lang mga boss, yung mga pinoprogram ko. Kino-coding ko, sorry. Ayoko na nga ng programming. Yan. Nagagalit kasi sila. Tapos exit natin. Okay, exit. Okay. Ngayon, tignan natin kung gagana. After every coding, pag pinatay ang ignition at tinurn on, merong lalabas dyan na error. May matinding error na nakakatakot. Transmission service required. Pero wala po kayo nasira mga bossing. Kailangan lang nating tanggalin yung negative terminal ng ating battery for ilang seconds. Ayan. So tingnan na natin mga bossing kung wala na yung transmission service required. Ngayon pakita ko na sa inyo yung mga hinitax coding natin. Check muna natin sa reverse beeping sound. Yan. Naririnig nyo? Wala yan dati. So nagkaroon na siya ngayon. Yung sa yung sa auto lock mamaya pag nag-test drive tayo tsaka nyo makikita. Ito, tingnan natin yung iba pang ginawa ko. Yan. So yung sa welcome home, pagka nag-unlock, ito yung ating tail light, iilaw na siya. Dati hindi yan umiilaw, ngayon umiilaw na. Okay? Dito naman tayo sa front. Yung ating DRL. Hindi ko lang alam kung makikita nyo. Ayan, harangan ko yung sinag ng araw. Pag nag-unlock, ayun, nakita nyo umilaw na. Pag nag-lock, mamamatay na yung DRL. So may indicator na kayo pag malayo. Pag nakailaw pa yan, ibig sabihin hindi pa kayo nakakapag-lock. Test drive na natin to. Titingnan natin kung mag-auto lock yung sasakyan. As of now, in-unlock ko muna siya. Maririnig nyo naman kung medyo madilim sa video natin, pakinggan nyo na lang, maririnig nyo magla-lock yun. Yun, narinig nyo. Ganun lang mga boss, pagka kailangan natin mag-enable ng auto lock, kailangan natin scan tool. Okay, walang shortcut dito sa settings yun Yan guys, so nakita ninyo na kaya na pala nitong King Ball K7 yung e-tax coding. So mapapayo ko sa mga expander owners dyan at gusto nyo mag-unlock ng e-tax ng inyong mga hidden features ng expander, ito na lang bilhin nyo. 2.5 din kasi services namin. So magkano agad masasave nyo kapag bumili kayo nito. Tapos meron pa kayong full system scanner. Pero take note mga boss, take note. Applicable lang to mga bossing sa 2019 and 2020 expander. Yung mga newer model kaya niyang i-scan, pero hindi niya kayang i-tax coding. Sure ako, kakailangan nyo na yung ganon. Why? Yung mas mahal na scanner. Kasi meron akong viewer, bumili siya nung isang klase ng scanner, yung ThinkCar 689BT, worth 24,000 or 25,000 yata. Kasi naka-expander siya. And ang problema, yung expander niya is year 2022. So nung nag-e-tax coding siya, ayaw gumana. Nag-failed yung e-tax coding. Okay, so sure ako na mas updated yung 689BT kumpara rito. Okay, so kung 2019 or 2020 ang expander nyo, go with this. Pero kung hindi, mapapayo ko mga boss, bumili na lang kayo nun. Ganon. That is worth 45,000 pesos. Pero at least makakapag-e-tax coding kayo ng sasakyan ninyo. Kasi mas nauunang ma-update yung mga ganong klase ng scanner kumpara rito. Okay?